Ang magnanakaw, in 30 minutes, kaya ka nakawan. Pero ang anxiety, pwedeng nakawin sa'yo 30 years. 30 years of your time. 30 years of your life. Sa takot natin na baka mangyari yung mga kinakatakutan natin. Our exposure to pressure is increasing. Marami sa atin ang pressure to provide, lalo kung tatay ka. Marami sa atin ang pressure to fit in sa iyong mga kaibigan. You want to be part of something. Some of us are pressured to perform. That's why you are living in stress, anxiety, fear, or even depression. But I have a good news for you. Living in torment is not God's will for your life. Living in anxiety is not God's will for your life. You may feel anxious, but you don't have to live in anxiety because it is not God's will for your life. Do not allow the fear to live rent-free in your head. You have the authority to regain your thoughts, to reclaim what is yours. Pastor, hindi mo alam ang feeling na yung kinakatakutan mo ay nangyari. Maaari po. Pero katulad ni Job, yung kanyang kinakatakutan nangyari sa kanya. Natakot siya na ang lahat ng bagay na meron siya ay mawala sa kanya o nakawin sa kanya. Look at this verse in Job chapter 3 verse 25. What I always feared happened to me. What I dreaded, kinakatakutan ko, has come true. Verse 26, that's why I have no peace. I have no quietness. I have no rest. And only trouble comes. Watch this. Even si Job, sinasabi ni Job, yung kinakatakutan ko nangyari sa akin. Kaya hindi ako payapa. Kaya wala akong kapahingahan. Kasi lahat na lang nangyayari, trouble. Now listen, let's put this in context. Si Job, hindi tumalayo sa Diyos. Si Job, may pananampalataya to sa Diyos. Si Job, righteous sa harap ng ating Panginoon, and yet nasabi pa rin niya, yung kinakatakutan ko nangyari sa akin. Bakit? Kahit ino-honor mo at wino-worship mo ang Panginoon, madalas yung kinakatakutan mo, yun talaga madalas ang mangyayari sa iyo. At kapag nangyari yung iyong kinakatakutan at nangyari yung aking kinakatakutan, posibleng dumating tayo sa point na wala tayong quietness, wala tayong peace. Maring hindi naman ganun kasibir ang nangyari sa iyo katulad ng nangyari kay Job. Pero nagsasawa ka na rin sa buhay na lagi na lang kayong pabalik-balik sa ospital. Maaring nagsasawa ka na rin sa buhay na lagi mo na lang inaantay yung kinsenas at katapusan. Maaring sawang-sawa ka na rin naman sa buhay na lagi nag-i-struggle ang iyong pamilya financially, emotionally, and relationally. Maaring ikaw rin naman ay nagsasawa na kasi ang mga businesses, yung mga branches ng iyong negosyo ay isa-isang nagsasara at ang iyong anak ay hindi sumusunod o nagpapasakop sa iyo. Dinagdagan pa na ang doktor tinaningan ang buhay mo and you are so fed up with these things that keeps on bothering and tormenting your mind. But the Bible says, pero ang sabi ng salita ng Panginoon, meron tayong weapon. Meron tayong weapon na hindi natural, kundi supernatural. Kasi minsan tayo, pag worried tayo, stress tayo, ano weapon natin? Dagat. Mango shake na may payong. Spa. Relaxation. Massage. Natural way. Natural solution. Pero I'm here to tell you and remind you of the supernatural solution of the weapon that God already gave you. Nasa sayo na, ayaw mong gamitin. Ano sabi ng 2 Corinthians 10 verse 4? The weapons we fight with are not the weapons of the world. Ibig sabihin, yung ginagamit ni Satan sa iyo, hindi natural. Atake niya, spiritual. Wala siyang baril, wala siyang armalite. Hindi ka man mamamatay physically, pero unti-unti niya pinapatay yung passion mo at yung spiritual life. Kaya ang sabi niya, on the contrary, yung weapon na meron tayo have the divine power to demolish strongholds. Everybody shout, strongholds. Ano ibig sabihin ng stronghold? Yung stronghold, yun yung mga kasinungalingang pinaniwalaan mo na naging totoo na sa'yo kasi matagal mo nang pinaniwalaan. Let me repeat. Ang stronghold, yun yung mga kasinungalingan na pinaniwalaan mong totoo, na naging mental blockade at naging way of thinking ng iyong buhay. At ang sabi dito ni Apostle Paul, meron tayong divine power para i-demolish ang anumang way of thinking, anumang kasinungalingan na na-establish ni Satan sa ating isip.
upang tayong lahat ay makaranas ng peace of mind. Bakit? Lahat tayo kailangan natin ng peace of mind. Alam ko, pag tinanong kayo sa beauty pageant, ano ang yung kahilingan? World peace. Pero bago ang world peace, I know all of you wants peace of mind. Why? Because if truth be told, there is hell in your mind. Pangiting-ngiti lang yung katabi mo, pero impyerno ang tumatakbo sa kanyang kaisipan. Hindi niya maipaliwanag kung ano-ano ba ito. Sinasabi mo sa sarili mo, Christian ka, ba't mo naiisip yan? Christian ka, ba't ka nag-aalala? Lagi ka naman nagsisimba, pero bakit ka natatakot? You cannot even understand it. Na marami sa ating mga Christians, saved tayo, pero dominated tayo ng unwanted thoughts. Niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus, pero dominated ka ng mga intrusive thoughts. Pag sinabing intrusive thoughts, hindi mo winelcome, pero doon na tumira. Pero ang sabi ng Scripture, hindi mo man mapalayas, hirap ka man at tinotorment at pinapahirapan ng iyong kaisipan, you have a divine power to demolish every lie na ipinaniwala sa iyo ng kaaway. Pag sinabi mong divine, everybody say divine power. Hindi siya kili-kili power. Ang sabi divine power. Bakit? Pag sinabing divine power, it transcends human capacity. You cannot do it on your own. Hindi mo siya kayang palayasin on your own, but you have this divine power that transcends human capacity to destroy, abolish, put into submission, and control and seize every argument, every pretensions, every negative and intrusive thoughts in your mind to say that this mind is already the mind of Jesus Christ and you don't have the authority to stay here. Get out.